Na-trade na ng tuluyan ng Greek freak na si Giannis Antetokounmpo papuntang Miami Heat. Nag-all out si Pat Riley at ang Miami Heat front office para makuha ang isa sa pinakadominanteng manlalaro ngayon sa modernong NBA. Kasama pa niyang lilipad sa South Beach ang crowd favorite at energy guy na si Bobby Portis. Pero syempre walang libre sa NBA mga idol. Para makuha ang isang generational talent kailangan magsakripisyo at ang kapalit ang kanilang prize young core Tyler Hero, Jaime Jaquez Jr. at ang sumisibol na big man na si Kelly Oubre at sandamakmak na draft picks. Ngayon ang malaking tanong, panalo ba ang Miami Heat sa sugal na ito? Sulit ba ang pagbitiw nila sa kanilang future stars? Nasa prime pa ba si Giannis para buhatin ng Heat? At gaano nakakatakot ang bago nilang starting five kasama sina Bam Adebayo, Davion Mitchell, Andrew Wiggins at Norman Powell? Kaya tara mga idol, pag-usapan natin ang blockbuster trade na ito. Well, bago natin himayin ang Miami Heat, bigyan muna natin ng respeto ang natapos na kabanata ni Giannis sa Milwaukee. 13 seasons mga idol, 13 taon na ibinigay ni Giannis ang kanyang dugot pawis sa lungsod ng Milwaukee mula nang madraft siya bilang isang payat na teenager noong 2013. Sa loob ng 13 years na yan, naibigay niya ang pangako niyang kampyonato noong 2021. Isang historic run kung saan nagtala siya ng 50 points sa Game 6 ng Finals, 2 MVP, isang Defensive Player of the Year at Finals MVP. Naging mukha siya ng prangkisa ngunit pagkatapos ng 2021 championship na yon, tila naging mailap na ang swerte sa Bucks. Pumasok ang injuries, nagkaroon ng coaching changes at kahit pa naglalaro ng superstar at MVP caliber basketball si Giannis taon-taon, hindi na ito sumapat para maging matibay na contender muli ang Milwaukee. At sa pagalis ngayon ni Giannis at Bobby Portis, official nang nabura ang 2021 championship roster ng Bucks. Wala nang natira kahit isa sa mga pambato nila noong taong yun mga idol. Ganyang kabilis sumikot ang mundo sa NBA. Panahon na para mag-rebuild ang Bucks gamit ang mga batang nakuha nila mula sa Miami. Pero gaano kabigat ang pinakawalan ng Miami Heat? Ngayon pumunta tayo sa Miami Heat. Nag-all out sila mga idol, literal. Hindi biro ang presyong binayaran ni Pat Riley. I-breakdown natin ang mga pinakawalan ng Heat at kung gaano ito kabigat para sa kanilang future. Una syempre si Tyler Hero, nawalan ng Heat ng isang legitimate 20 points per game scorer at isa sa mga pinakamaasahang clutch shooters ng team mula sa kanyang bubble run noong rookie season niya hanggang sa pagiging 6 man of the year. Napakalaki ng naging ambag ni Hero sa opensa ng Miami mga idol. Siya ang isa sa mga nagbibigay ng spacing na kailangan ng Heat. Ang pagkawala niya mga idol ay nangangahulugan na nawalan ng isang pure scorer na kayang gumawa ng sarili niyang tira sa perimeter ang Miami. Pangalawa si Jaime Jaquez Jr. mga idol. Napakasakit nitong bitawan para sa Heat. Naging instant fan favorite si Jaquez mula sa kanyang rookie year dahil sa kanyang napakataas na basketball IQ, footwork sa post na parang veterano at Heat culture mentality, matapang, hindi umatras at kaya maglaro sa parehong dulo ng court. Si Jaquez sana ang tinitignang perfect bridge para sa future ng Heat wings rotation pero kailangan siyang isama para pumayag ang Bucks. At ang pangatlo at marahil ang pinakamabigat na isinakripisyo sa aspeto ng potensyal ay itong si Kelly Oubre mga idol. Pasibol na ang laro ng batang ito bilang isang 7-foot center na may 7'4 wingspan na galing ng Indiana at na-draft noong 2024. Nagpakita siya ng glimpse ng pagiging modern NBA big man. Mayroon siyang soft touch mula sa labas, kaya mag-pick and pop, athletic na finisher sa rim bilang lob threat at higit sa lahat isa siyang magaling na rim protector. Si Oubre sana ang long-term answer ng Heat sa center position para mapababa sana sa power forward si Bam Adebayo. Ang pagkawala ni Oubre ay nangangahulugang binigay ng Heat ang kanilang pinakamagandang prospect sa frontcourt mga idol. Sa madaling salita, isinangla ng Heat ang kanilang kinabukasan pero bakit nila ito ginawa? Simple lang, dahil si Giannis Antetokounmpo ang pinag-uusapan natin mga idol. Nasa prime pa ba si Giannis? Maraming katanungan na nagsusulputan, panalo ba ang Heat dito? Ano pa ba ang kayang gawin ni Giannis at nasa prime pa ba siya matapos ang 13 seasons? Ang direktang sagot mga idol isang malaking oo. Nasa edad 31 na ngayon si Giannis at para sa isang atletang may disiplina tulad niya, pasok na pasok pa rin ito sa tail end ng kanyang physical prime. Hindi bumababa ang kanyang production, nag-average pa rin siya ng 30 points, 11 rebounds at 6 assists bago ang trade na ito. Well, gaano pa din siya kahalimaw? Hindi pa rin siya kayang pigilan ng isang tao lang sa transition mga idol. Kapag nakuha ni Giannis ang defensive rebound, 2 hanggang 3 dribble lang nasa kabilang ring na siya. Ang kanyang downhill pressure ay nananatiling isa sa pinaka nakakatakot na sandata sa buong NBA ngayon. Bukod sa opensa, ang kanyang defensive gravity ay elite pa rin. Kaya niya mag-play ng free safety defense, makatulong sa side block at i-guard
guard ang point guard hanggang center. At isipin nyo ito mga idol, paano kung ang disiplina at workout regimen ni Giannis ay combine mo sa sikat na heat culture at conditioning program ni Coach Erik Spoelstra? Posibleng makita natin ang pinaka-condition version ni Giannis Antetokounmpo. Wala ng load management issues, puro pure basketball dominance na lang. Dagdag pa natin na nakuha din nila si Bobby Portis, isang stretch big man na kayang pumukol ng tres, kumuha ng rebounds at magbigay ng enforcer energy na gustong-gusto ng mga taga Miami. Perfect fit si Portis sa bench rotation ni Coach Spo mga idol. Ngayon dumako tayo sa pinaka-exciting na part. Paano magiging rotation at fit nitong bagong team ng Miami Heat? Tignan natin ang posibleng starting lineup na bubuuin ni Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Wiggins, Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. I-breakdown natin ang spacing, defense at offense mga idol. Well, si Davion Mitchell ang kanilang primary ball handler at main perimeter scorer dito. Dahil wala na si Hero, kay Mitchell mapupunta ang malaking responsibilidad sa paggawa ng puntos sa labas. Kapag nag-drive si Giannis at nag-collapse ang depensa, si Mitchell ang nag-aabang sa labas. Elite din siya sa pick and roll. Kahit hindi pa gaanong kataas ang naiambag nito sa opensa, averaging 9.3 points per game last season. Pero ang kanyang elite playmaking efficiency ay siguradong malaking tulong sa opensa ng Heat ngayon mga idol. Lalo na mayroon na silang Giannis Antetokounmpo. Kailangan naman ng Miami Heat ng floor spacer at veteran presence at dyan papasok si Norman Powell. Isang career 38 to 40% 3-point shooter. Si Powell ang magpaparusa sa mga teams na magdodouble kay Giannis sa paint. Ang maganda kay Powell, hindi lang siya catch and shoot guy. Kaya rin niyang umatake sa closeouts at mag-finish sa rim ng malakas. Small forward nila itong si Andrew Wiggins. Dito na magiging interesante ang lineup mga idol. Si Andrew Wiggins kapag nakapokus at nasa tamang sistema tulad ng ipinakita niya noong 2022 run ng Warriors ay isa sa pinakamagaling na two-way wing sa liga. Sa Heat, hindi niya kailangan maging primary o secondary scorer. Ang role niya, dumipensa sa pinakamagaling na perimeter player ng kalaban. Kumuha ng rebound sa tumira ng corner threes. Ang athleticism niya sa wing position ay sobrang laking bagay para sa transition offense ng Miami. At syempre, power forward nila si Giannis Antetokounmpo, ang bagong hari ng South Beach. Dito sa posisyon na ito, magiging malaya si Giannis na umatake mula sa top of the key. Hindi na niya kailangan pampilitin ng lahat dahil napapaligiran siya ng mga snipers at kapwa all-stars sa depensa. Siya ang magiging weak side rim protector na wawasak sa mga layup ng kalaban. At syempre, ang puso ng depensa ng Miami Heat ngayon, si Bam Adebayo. Ang kombinasyon ni Bam at Giannis sa frontcourt ay marahil ang pinakamalupit na defensive duo sa modern NBA sa ngayon mga idol. Pareho silang mabilis, parehong kayang mag-switch sa mga guards from 1 to 5 at parehong halimaw sa rebounding. Ang nag-iisang challenge lang dito ay ang spacing. Dahil hindi parehong elite 3-point shooter sina Bam at Giannis, kailangan maging malikhain ni Coach Erik Spoelstra sa paggamit ng DHO o dribble hands-off at off-ball screens para hindi magsiksikan ng tao sa paint. Pero sa passing ability nilang dalawa, sigurado akong maayos nila ang chemistry na ito mga idol. Ang resulta, offensively isa itong match-up nightmare mga idol, fast-paced at punishing sa paint. Defensively, isa itong pader. Good luck sa sino mang team na susubok umatake sa paint kung nandoon si Giannis at Bam at ang nakabang sa wing na si Wiggins. So ngayon, babalik tayo sa ating tanong, panalo ba ang Heat sa all-out na ito at ipamigay ang young core nila? Para sa akin, yes, panalo ang Heat mga idol. Sa NBA, kapag may pagkakataon kang kumuha ng top 5 players sa buong mundo, gagawin mo ito lalo na kung nasa timeline ng championship window ang team mo. Mabigat man ang pagkawala ni na Hero, Hakes at ng napakalaking potensyal ni Kelly Oubre, ang layunin sa NBA ay manalo ng kampyonato ngayon. Napatunayan na ni Giannis na kaya niya mag-uwi ng tropeyo kapag pinagsama mo ang isang generational talent, ang tactical genius ni Erik Spoelstra at ang determinasyon ni Bam, Wiggins, Powell at Mitchell. Ito na marahil ang pinakamalakas na banta sa titulo sa buong liga sa paparating na season. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa blockbuster trade na ito?